Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Ihanda na po natin ang ating sarili sa banal na misa. Tayo po ngayon ay nasa 17 linggo sa karaniwang panahon. Tunay na kayamanan, tunay na ligaya. Ano ang mas mabuti? Ano ang mas mahalaga? Ano ang nararapat gawin? Ano ba ang kaya nating ipagpalit para sa kaharian ng Diyos? Tinuruan tayo ni Jesus na manalangin. Mapasa amin ang kaharian mo. Hangad ni Jesus na hanapin natin ang kaharian ng Diyos sa halip na pansarili nating pagkahari. Matutupad ang pakay ni Jesus kung susundin natin ang kalooban ng Diyos. Sa pagdiriwang ng Linggo ng Misyong Pilipino, itaas natin sa Diyos ang lahat ng gawain ng Mission Society of the Philippines or MSP. Ipanalangin natin ang lahat ng misyonerong Pilipino na buong pusong nag-aalay ng sarili para ipalaganap ang kaharian ng Diyos sa bawat sulok ng daigdig at takayin ang lahat sa piging ng Panginoon. Ang mangunguna po sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Ramon C. Atanasio. Buong puso tayong makiisa sa banal na misa at sumabay sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak na Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap at makibahagi sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Cristo, come.
iyong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak na Ama, ikaw ang nagayos sa mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na narunong sa kalanan. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang walang kawalan, Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kaligtasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sayo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, para kay Solomon, ang kapakanan ng kanyang nasasakupan, ang kanyang tunay na yaman. Nalugod ang Diyos kay Solomon at ipinagkaloob sa kanya ang kanyang kahilingan. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang Panginooy nagpakita kay Solomon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako'y bata pat walang karanasan. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon. Kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling ng para sa iyong sarili ng mahabang buhay, o kayamanan, o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ko ng lubos, tanang utos mo buong Diyos. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo buong Diyos. Ikaw lamang, Panginoon,
ang lahat sa aking buhay. Kaya ako'y nangangakong susundin ang kautusan. Higit pa sa ginto't pila nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, buong Diyos. Aliwin mo sana ako ng pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Sa akin ay mahabag ka at ako'y mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, buong Diyos. Mahigit pa kaysa ginto, pag-ibig ko sa iyong aral. Mahigit pa kaysa gintong binuli at dinalisay. Kaya iyang tuntunin mo ang siya kong sinusunod, pagkat ako'y namunghi sa anumang gawang buktot. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, buong Diyos. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo. Iyayakin, ingatan, susundin ang buong puso. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dulong ito sa wala pang karanasan. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, buong Diyos. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, buong Diyos. Sa ikalawang pagbasa, sa harap ng mga pagsubok, ang pag-ibig ng Diyos para sa atin ang magsisilbing lakas upang patuloy natin siyang pakinggan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ng mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa Kanyang ikabubuti. Sapagkat sa mulat mulapay, alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak. At sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya ring pinawalang sala, at ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayun din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon mga kapatid at welcome sa ating pagdiriwang ng banal na misa. Ngayon ay nasa 17 linggo tayo sa karaniwang panahon. Halos kalahati na or lampas na tayo ng kalahati ng taon ng liturhiya ng simbahan. At sa linggong ito, ang ating mabuting balita ay ang pagpapatuloy natin sa pagbasa ng Ebanghelyo ni San Mateo tungkol sa mga talinghaga. At sinabi na natin ng mga nakaraang linggo, ang talinghaga ay isang kwento, maiksing kwento na ginagamit ng Panginoong Hesus para ipahayag ang mabuting balita ng Diyos. At ang talinghagang ito ay maikli nang sa ganon ay madali nating maunawaan ano ang gustong sabihin ng Panginoon Diyos sa ating lahat. Kagaya ngayon, ito ay tungkol sa talinghaga ng paghahari ng Diyos, the parable of the kingdom of God. At inihalintulad ang paghahari ng Diyos sa dalawang mahalagang bagay. Isang yaman na natagpuan sa bukid, at pagkatapos matagpuan ng isang tao, binili yung bukid na iyon na kinalalagyan ng yaman. So inihalintulad ang paghahari ng Diyos sa isang mahalagang yaman. At ang ikalawa ay ang isang perlas na natagpuan. At pagkatapos matagpuan ng tao ang mahalagang perlas na inihalintulad sa paghahari ng Diyos o sa kaharian ng Diyos, binili niya ang perlas na ito. Paano nangyari ito? Well, sabi sa ating kwento ng talinghaga, ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya para makuha ang yaman na ito. Para makuha ang perlas na mahalagang perlas na ito na inilalarawan ang paghahari ng Diyos. Well, siguro naman tayong lahat ay nangangarap ng magandang buhay. Sino ba naman ang hindi nangangarap ng magandang buhay? Lalo na po tayong mga nasa abroad. Kaya nga ho kayo nag-abroad. Kaya nga ho kayo nagsusumikap na makapunta sa ibang bansa. Kasi gusto natin ng magandang buhay. Pero ngayon ang ipinapahayag sa atin, ano nga ba ang mahalaga sa atin? Material na bagay o spiritual na pamumuhay? Siguro, sasabihin ng iba, in reality, o sabihin natin, sa katotohanan lang, lahat naman tayo, pag nagdadasal tayo, ang iniling natin, magandang bahay. Nangangarap tayo na magkaroon ng maraming savings sa bangko. Nangangarap tayo ng magagandang damit na maisusuot, magagandang gadgets na mabibili, magandang kasuotan, sapatos, etc.
Well, ito yung sa isip ng tao. Bagay, material na bagay. Sino ba naman ang hindi nangangarap ng material na bagay? No? Practically speaking, we need these things in our life. Pero ang sinasabi sa atin ngayon ng mabuting balita o ng Panginoon mismo, dito lang ba nakasalalay ang ating kaligayahan? Ang ganda nga ng title ng Sambuhay ngayon. Sabi ng Sambuhay, tunay na kayamanan, tunay na ligaya. Ano ba ang tunay na kaligayahan o tunay na kayamanan? Tingnan ninyo ang first reading na binasa kanina na nagmula sa aklat ng kaharian ng hari. Nagdasal si Solomon. Anong dasal ni Solomon? Ang dasal niya hindi yaman. Ang dasal niya hindi kayamanan o hindi mahabang buhay. Ito yung sinasabi ng first reading. Hindi nagdasal si Solomon hindi para sa kanyang sariling kaligayahan lang. Hindi rin siya nagdasal para sa kamatayan ng kanyang mga kaaway. Ang kanyang hiling ay hinihiling niya sa Diyos na bigyan siya ng maunawaing puso. An understanding heart para nang sa ganon ay gawin niya ang tama. Ilan sa atin ang humihiling nito? Di ba? Tama lang naman. Ang hilingin ay pag may kaaway ka, lagi natin ipinagdarasal, mapahama ka sana. Magkasakit ka sana. Mamatay ka na sana. Di ba ang hiling natin ay yung mahabang buhay? Tuwing pagkagising mo sa umaga, Lord, bigyan mo ako ng mahabang buhay kasi ang dami ko pang pangarap sa buhay. But look at Solomon. Kaya ibinigay ng Diyos sa kanya ang hinihiling niya na tama. At ito rin ang sinasabi ng ating salmo. No? Yung pagmamahal sa Diyos ang inihiling, pagmamahal at pagiging masunurin sa Diyos. Sabi niya, iniibig ko ng lubos na ng utos mo poong Diyos. Siguro iisipin natin, ganun ba talaga ang araw-araw na buhay natin bilang mga tao? Diyos, Jesus, Jesus. No? Narinig nga natin ngayon, di ba? Na merong isang gustong ipasa sa Kongreso na bill, alisin ang mga krus ni Jesus sa mga hospital. Kasi hindi raw yun kaaya-aya sa mga tao. Kasi hindi naman daw lahat Katoliko. Bakit? Yung krus ba ni Jesus pang-Katoliko lang? Di ba ito'y paalaala sa ating lahat, mga Kristiyano? Lalo na tayong mga sumusunod sa yapak ni Kristo na maging kagaya niya sa kabila ng lahat ng hirap, sa kabila ng lahat ng mga pagsubok sa buhay, nananatili tayong tapat sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat natatagpuan natin talaga ang kaligayahan sa piling ni Jesus. Ito yung sabi ni San Pablo sa second reading. Wala siyang minimithi kundi ang tularan at sundan ang yapak ni Kristo. Siguro sasabihin natin, no? Ginagawa ko naman, Father, Kaya ako nagsisimba, kahit online nga lang, nakikinig kami sa salita ng Diyos. No? O kaya ay talagang nagro-rosaryo kami, nagnunovena kami. Wala kaming ginagawa ngayong pandemic period, kundi magdasal na magdasal. Pero ano ang ginagawa nga natin sa dasal? Ano ang hinihiling nating unang-una sa dasal o sa ating Panginoon o sa Diyos na sinasampalatayanan natin?
Yun ba yung makamtan ang kanyang paghahari? Di ba ito yung dinadasal natin? Kapag tayo ay nagdadasal ng Ama namin, mapasa amin ang kaharian mo dito sa lupa. Tunay na kayamanan, tunay na kaligayahan. Alin ba talaga ang nagbibigay ng tuwa, ng kaligayahan sa ating buhay? Well, sasabihin niyo naman sa akin siguro, no? Sige, may Diyos ka nga, wala ka namang pera. May Diyos ka nga, ang dami mo namang alalahanin sa buhay. Aanin ko ang mga nayaman ng mundo kung wala akong Diyos sa aking buhay. Kasi ang yaman ng mundo, ang mga bagay na ibinibigay ng mundo sa akin, sa iyo, sa ating lahat, mauubos po yan. Pero yung yaman na nanggagaling sa kaharian ng Diyos, kailanman hindi mauubos. Tignan nyo ang mangyayari sa mga taong umaasa sa mga bagay sa mundo. Ano na nangyayari sa kanila pag hindi nila nakamit ang mga bagay na ito? Depression, stress ang ibinibigay sa atin. Kaya nga, sa kakatrabaho natin ng pagod na tayo dahil gusto natin makamit ang mga bagay na ito, pagod ka na, wala pang nangyayari. Kaya ano ang resulta? Kalungkutan. Matinding pag-iisip. No? Kaya ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang Linggo ng Misyong Pilipino. Sino ba ang misyonero na sinasabi natin? Yung bang mga pari lang? Kami lang ba mga pari na pumupunta sa ibang bansa para magpahayag na mabuti? No. All of us, Christians, tayong lahat ay mga misyonerong Pilipino. Ikaw, kapatid, ay may misyon sa buhay. Ang misyon mo ay hindi magkamkam na mga bagay sa mundo. Ang misyon ko ay hindi para magkamit ng maraming bagay sa mundo. Ang misyon ko, ibahagi ang yaman ng Diyos na naramdaman ko sa piling niya. So mga kapatid, ito yung sinasabi sa atin. Nakahanda na ba akong ipagpalit ang bagay ng mundo sa pag-ibig ng Diyos? Halimbawa, itong misang ito. Yun nga misa na lagi nating ginagawa before, yung nandito tayong lahat, no? Wala pang pandemic. No? Di ba nga? Kasi every Friday lang naman tayo nandito, kung hindi man ibang araw. Karamihan, every Friday or every Sunday. Di ba dumarating nga sa buhay natin, ipinagpapalit pa natin itong araw na ito para sa Diyos, sa ibang bagay. Di ba kapag mayroong mga sales, kapag may nabalitaan tayong magandang puntahan, ipinagpapalit na natin itong mahalagang bagay na ito. So this is a challenge for all of us. Kung nais natin talaga ng tunay na kaligayahan, tunay na yaman, matatagpuan ito sa piling ng Diyos. At ano ba naman ang sinasabi sa atin kapag nakamit na natin ang mga bagay na ito? There is another place. Meron pang isang lugar na kung saan talagang matatagpuan natin ang kaligayang ito sa piling niya, sa kanyang kaharian. Hindi naman tayo talaga magtatagal sa mundo. We have a limited time in this world. Yun nga lang po, una-una lang po yan. Kaya nga, let us do the best. Let us do our best in makamit natin ang paghaharing ito. Di ba, may kasabihan tayo, let us do our best and God will do the rest for us. So sana itong salita ng Diyos, itong ating pagdiriwang ng banal na misa, nagbibigay sa atin ng ligaya.
sa kabila ng paghihirap ng kalooban, ng kasiyahan sa kabila ng kalungkutan nating nararamdaman dahil sa kawalan natin ng trabaho, sa kawalan ng ating mga bagay na gustong makamit sa buhay. Lahat, sana ang salita ng Diyos, ang Eukaristiyang ito, magbigay ng lakas, ng loob at kasiyahan sa atin. Ngayon, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasak ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang panalangin ng bayan. Ipinagkaloob ng Ama sa atin ang kanyang kaharian sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Buong galak nawa nating ibahagi siya sa ating kapwa. Ang ating itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang mangaral ang Santo Papa at mga pinuno ng simbahan tungkol sa paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tugunan nawa ng mga namumuno sa ating pamahalaan ang paghihirap ng taong bayan, lalo na ang mga biktima ng karahasan, mga inabandona ng pamilya, at ang mga nalulong sa droga, upang madama nila ang pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pagpalain nawa ang mga misyonero ng Mission Society of the Philippines upang maging matatag at tapat sila sa pagsisikap na may hatid ang mabuting balita sa buong daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging handa nawa ang bawat Kristiyano na tumulong sa kapwa, lalo na sa mga may hirap at mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makarating nawa ang mga kapatid nating yumao sa kaharian ng Diyos sa langit, kung saan mayroong kapayapaang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Lagi nating isama sa ating panalangin ang mga kapatid nating nag-aalay ng panahon, ng oras, ng kanilang buhay para mailigtas ang mga kapatid nating naapektuhan ng coronavirus na ito. Sa buong mundo na naglilingkod bilang mga frontliners, lalo na po yung mga naririto sa bansang Kuwait. Nawa iligtas sila ng Diyos sa kanilang mga gawain, bigyan ng lakas at gabayan ng Espiritu Santo upang sila'y magpatuloy na maglingkod na walang pasubali sa kanilang kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. At ang mga namayapa na sa mundong ito, nawa makatagpo sila ng kapayapaan at kapatawaran sa piling ng Diyos sa kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Amang mapagmahal, dinggin mo ang kahilingan ng iyong bayan. Mapasa amin nawa ang iyong kaharian at puspusin mo kami ng iyong makapangyarihang salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang huling hapon.
Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming inihanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang, ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kami makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, na mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Papa at ni Paulo namin tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ngayon, sabay-sabay tayong tumawag sa ating Amang nasa langit, alinsunod sa itinuro ng Panginoong Hesukristo. Niling namin kabiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, hayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nananalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nananalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nananalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Mga kapatid, narito ang ating Panginoon Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong nanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay, at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito, at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin, at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ninanais ko po, Panginoon, na tanggapin kayo na may kalinisan, kapakumbabaan, at debosyon tulad ng pagtanggap sa inyo ng banal na Inang Maria, at sa diwa at pananalig ng mga santo. Amen. Oratio Imperata. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipagadya mo sa sakit na dulot ng COVID-2019 na kumitil ng maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmula ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito.
Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen, mapag-ampon sa mga Kristiyano, Ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen ng Arabia, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bago ko ibigay ang pagbabasbas, nais kong i-announce sa inyo ngayon pa lang, no? At sa mga darating pang linggo, bago magbukas ang simbahan, ina-announce ko na po sa lahat ng ating mga kapatid na ang reopening po ng ating misa o ng simbahan ay sa August 7. So, ang ating misa ng Tagalog ay same time, alas 3 po ng hapon, tuwing Biyernes, at alas 6:30 ng gabi tuwing Linggo. So, alam naman natin na ngayon may mga protocols po, may mga guidelines na hindi pwedeng magtabi-tabi ang mga tao, lalo na sa mga upuan, sa mga gatherings. Kaya meron tayong physical distancing. Kaya ang tatanggapin lang po sa loob ng simbahan ay mga 175 na tao. At ang Holy Family Hall ay mga 80 na tao. At sa Padre Pio Hall ay mga 30 na tao. Kaya kailangan mag-register po tayo online. Meron na po tayong website para sa mga Pilipino para mag-register tayo sa mga araw at oras ng ating pagbimisa. So inulit ko po, magsisimula po tayo sa darating na August 7. And that is first Friday of the month of August. So magkita-kita tayo. Sa wakas, kahit papaano po, ay magkikita na tayo face to face dito sa ating simbahan. Salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Yumuko kayo at tingin ang pagpapala ng Diyos. Iluyo nawa kayo sa lahat na makapipinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kalooban ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamalagi nawa niyang nananahan ang kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat, samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan na kanyang pamana, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.